Verse 1, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Verse 2 kayo po. Beloved, now are we sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And every man that hath his hope in Him purifieth himself, even as he is pure. Or verse 4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. And ye know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Verse 6. Whosoever abideth in Him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen Him, neither known Him. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Verse 8. He that committeth sins of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Verse 10. It is the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither loveth not his brother. For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. Verse 12. Not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother, and wherefore slew he him, because his own words were evil, and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the world hate you. Verse 14. We know that he has us brethren of the light, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Verse 16, altogether ready with. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pag-ibig. Na kami po ay hindi po kami karapat-dapat, subalit ngayon, dahil sa aming pagtanggap at pananampalataya sa Jesus, kami po ay tinuturing mo na kabilang na sa iyong mga anak. Salamat po sa inyong pong kabutihan at katapat. Bilang kami po ay inyong pong mga anak ngayon, nawa makita po sa amin na kami po ay tunay na sumusunod sa iyong mga kalooban. Salamat po sa buhay ng bawat isa na sila po ay nagpapatuloy. Patawad po kami sa aming pagkukulang ngayong umaga, sa aming mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal Espiritu, patawad po. Pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Aming Diyos na nasa langit, kami po ay umaasa at nananampalataya. Patuloy mo pong pagpapalain ang buhay ng bawat isa. Kami po ay umaasa at nananampalataya na inyong pong banal na salita na siyang titingo sa aming puso't isipan. Ito ay lalago at ito po ay magbubunga. Salamat po sa umagang ito. Muli, dalangin ko po na ako po inyo pong itago sa inyong pong likuran. Wala po akong ibang hangad, kundi pangalan mo ang siyang may taas. Nawa, ikaw siyang maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, hinihingi ko po niyo pong tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan. Sapagkat tunay na wala po akong magagawa kung wala po kayo sa akin. Salamat sa pribilehyo na makapaglingkod sa inyo, magamit sa inyo pong gawain. Nawa, ang buhay na inyo pong ipinahiram sa akin ay patuloy itong mailaan sa mga kapatiran, sa kabila ng mga pagsubok, problema na pinagdadaanan. Pagkalooban mo po kami ng lakas. Ito po yung aking samot dalangin, hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga minamahal. Hindi po talaga madali ang mangaral, At sa pangangaral po ng salita ng Diyos,
hindi po lahat ay natutuwa. Merong natutuwa at meron din namang nagagalit, na-offend. Sa pangangaral po ng salita ng Diyos, sapagkat tunay po ang katotohanan ay talagang masakit. Di ba? Kaya po mga kapatid, mga minamahal, hindi po talagang madali ang mangaral. Amen po ba? Hindi po madali. At minsan ay talagang sa akin ay hindi po natin dapat ihingi ng sorry ang pangangaral ng salita ng Diyos kung ikaw man ay nasaktan. Amen? Sapagkat din po ay salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, this morning, nais ko po kayong tanungin, masama po ba ang ipangaral ng katotohanan? Masama po ba na ipangaral na talagang tayo ay dapat umiwas sa mga Diyos-Diyosan? So sabi po ng Bible, mga kapatid, mga minamahal, sa 1 John chapter 5, verse 21, little children, keep yourselves from idols. So, malinaw po na nakasulat po dito sa Bible na talagang tayo po, bilang tayo mga anak ng Diyos, ay hinihingi sa atin ng ating Diyos ng Panginoon Jesus, iwasan natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag tayong magkaroon ng pakikibahagi sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Masama po bang ipangaral sa inyo, mga kapatid, mga minamahal, na tayo po ay kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos, na kailangan nating tuparin o gawin ang kanyang mga utos. So mga kapatid, ang sabi po dito sa 1 John chapter 3, verse 22, And this is His commandment, that we should believe on that, verse 22, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, bakit ipinapangaral ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, sa mga kalooban ng Diyos ni Kristo, upang anuman ang ating hingin sa Diyos ay ating matanggap. Ito po yung dahilan. At ipinapangaral po ang mga katotohanan ito na dapat talagang sundin ang mga utos ng ating Diyos upang ito po'y patunay na kayo po ay aking minamahal. Hindi ko po ito pwedeng itago. Hindi ko ito pwedeng ipagkait sa inyo. Sapagkat kung sasabihin ko sa inyo at kung hahayaan ko kayo na gawin lamang ninyo ang inyong gustong gawin, ibig sabihin lang po noon, hindi ko kayo mahal. Ito po ay malinaw na nakasulat dito sa Bible, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Hindi po masama kung kayo po ay aking sasawayin na mali ang inyong ginagawa, na ang inyong ginagawa ay hindi nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. So ayaw ko lamang po na mangyari at ayaw ko pong danasin po ninyo na kayo ay mapalo ng ating Panginoon. Ang Diyos po natin, siya po ay Diyos ng pag-ibig, pero tandaan po natin, siya po ay namamalo din. At malinaw po, sabi po dito sa Hebrews chapter 13, tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 13, kung hindi po ako nagkakamali, o chapter 12. Chapter 12, verse 7, 8, or verses. Verses, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom receiveth. So mga kapatid, mga minamahal, pinarurusahan ng Diyos ang isang Kristiyano o yung isang anak na tinatawag niyang anak kapag ang kanyang anak ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, mga minamahal, mga anak, huwag niyong titingnan na mahigpit ang inyong magulang. Mga anak, huwag niyong titingnan na mahigpit ang inyong tatay. Ito po ang problema sa ating panahon. Nakikita ng mga anak ang paghihigpit ng magulang, nakikita ng mga anak ang pagmumura o pagbubunganga ng magulang, pero hindi nakikita ng mga anak
ang sakripisyo ng magulang. Hindi nakikita ng mga anak ang pagtitiis ng magulang. Hindi nakikita ng mga anak ang pagmamahal ng magulang. Ang nakikita ng mga anak sa ating panahon ngayon ay yung pagbubunganga, paghigpit, at pagmumura ng magulang. Pero tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, kung minsan ang ating magulang ay naghihigpit, ito'y tanda ng kanilang pagmamahal. Mahirap po ang pangaral. Merong na-offend. Pero hindi po ito masama. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang buhay po ni John. Sabi po dito sa 1 John chapter 3, verse 16. Verse 16, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. Katulad ng inawit po kanina, giver of life. Ang ating Panginoong Jesus, siya po ay talagang giver. Siya yung sa kanyang galing ang ating pong buhay. Sa kanyang galing ang lahat ng meron po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, kaya huwag din po natin sasabihin may higpit ang Diyos. Huwag natin sasabihin may higpit ang Diyos. Ang ating Diyos, si Kristo, ay giver of life. He laid down His life for us. And then mga kapatid, mga minamahal, ang sabi pa po dito sa Bible, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our life for the brethren. Nararapat ng ating buhay, mga kapatid, mga minamahal, ay atin ding ilaan o ibigay para sa mga kapatiran. Hindi po ito kalabisan, mga kapatid, mga minamahal. Salamat sa buhay po ng mga apostol. Salamat sa buhay ng mga alagad. Salamat sa buhay ng mga mananampalataya na talagang sila, ang kanila pong buhay ay ibinigay, inilaan para kay Kristo at para sa mga kapatiran. Mga kapatid, mga minamahal, maaaring napakahirap at kung ating aaralin ang Bible, napakatindi ng kanilang mga pinagdaanan. Mga kapatid, mga minamahal, John the Beloved laid down his life for the brethren because he loved the Lord our God. He loved the Lord Jesus Christ. Sa ganitong paraan ay may papakita ang pag-ibig, pagmamahal sa ating Diyos. Kung ating pong ibibigay ang ating buhay, ating ilalaan ang ating oras at panahon sa gawain ni Kristo, kung tayo po ay susunod sa kanyang mga kalooban, ito po ang nagpapatunay na talagang mahal natin ang Diyos si Kristo. Malinaw naman po sinasabi ng Bible ng ating Panginoon Jesus, if you love me, keep my commandments. At ang sabi pa po dito sa ating pong mga talata na ating pong binasa sa 1 John chapter 5, tingnan po natin ang ating pong Bible, 1 John chapter 5 verse 3. For this is the love of God, that we keep His commandments. Tuparin, gawin natin ang kanyang mga utos. Huwag po nating sabihin mahal natin ang Diyos kung hindi naman tayo sumasamba tuwing araw ng linggo, na lagi na lamang tayong wala kapag araw ng linggo. Huwag nating sabihin mahal natin ang Diyos na hindi naman natin nasusunod ang kanyang mga utos. Huwag nating sabihin mahal natin ang Diyos tapos kapag Monday to Saturday wala na tayong ginawa kundi mag-inom, magbisyo. So, ang nagmamahal sa Diyos ay yung mga taong sumusunod sa kanyang mga utos. Mga kapatid, mga minamahal, ito po yung isa sa dahilan bakit inilaan ni John the Beloved, Apostol John, ang kanyang buhay para sa mga kapatiran, para sa mga kapatid, upang patunayan ang kanyang pag-ibig sa ating Diyos kay Kristo at upang patunayan ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga po, sabi pa ng 1 John chapter 3 verse 18,
My little children, let us not love in word only. Ang pag-ibig ay hindi sa salita lamang. At ang sabi nga po dito, neither in tongue, but in deed and in truth. Ang pag-ibig ay pinapakita, ginagawa. Amen? So, sabi dito, huwag tayong magsa-ibig sa salita lamang o sa dila, kundi dapat ay sa gawa at sa katotohanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Maraming Kristiyano, sabi nila, mahal nila ang Diyos. Pero lagi naman silang hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming Kristiyano nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero ang magbigay para sa gawain ay kino-question pa nila. So huwag po natin ko-questionin kung ipinangaral po dito sa pulpito ang pagbibigay. Ito, ang tunay na nagmamahal ay nagbibigay. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ito ang isang dahilan bakit si John ay inilaan niya kanyang oras at panahon para sa mga kapatiran. He loved the Lord Jesus Christ. Mahal po niya. Sapagkat ito po ang utos sa mga alagad. Ang sabi po ng Acts 20, verse 28. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts 20, verse 28. Buksan niyo po mga Bible. Acts chapter 20, verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So, ito po mga alagad na ito ay talagang sila po ay ginawa na talagang tagamasid or tagabantay ng mga tupa ng Diyos to feed the church of God. To feed the church of God. Ang papakain ng mga alagad na ito ay salita ng Diyos. Yun po ang ipapakain ng mga alagad. Ito po ang ipapakain sa inyo ng mga pastor, salita ng Diyos. At talagang ang mga pastor po ay nakatingin sa lahat ng inyo pong ginagawa kung ito ba ay nagbibigay kaluguran sa Diyos. At kung hindi ito magbibigay kaluguran sa Diyos, iyon po ang time upang kayo po ay aming sawayin. Overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ay hindi naman lahat ay nagagawa, di ba? So ito po yung trabaho ng mga pastor. Pero kung kayo po ay nais nating maglaan ng oras, ito pong pagsamba, ito po'y paglalaan niyo din po ng oras, paglalaan ng inyong buhay para sa mga kapatiran. Sapagkat ang utos sa ating mga mananampalataya, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So we ought to lay down our life for the brethren. Ito po'y nararapat doon sa mga kapatid. Kung tayo nga po'y nagbibigay ng oras, panahon doon sa mga hindi mananampalataya, mas nararapat po sa atin na talagang tayo po'y maglaan ng oras, panahon ng ating lakas para sa mga mananampalataya. We ought to lay down our life. Yun po ang nakasulat. We ought, nararapat. Hindi po ito paghihigpit, hindi po ito kalabisan, kung tayo po ay maglalaan ng oras sa mga kapatid. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi pa po ng Ephesians chapter 4, verse 12, kaya talagang ito po ay pagpapakita ni Apostol John ng kanyang pagmamahal sapagkat ito nga po ang nais ng Diyos sa mga alagad, sa mga mananampalataya, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Kaya ginawa ni John, kung bakit inilaan ni John ang kanyang buhay para sa mga kapatid, sa mga mananampalataya, upang itong mga mananampalatayang ito ay maging mature, upang ang mga mananampalatayang ito ay tumibay. Ang isang Kristiyano na madalas na-offend ay patunay na hindi siya nagiging mature. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y na-offend pa rin hanggang ngayon sa preaching, ito po'y nagpapatunay na talagang kailangan pa nating basahin ang salita ng Diyos.
Magkaroon tayo ng pag-aaral sa inyong mga tahanan. Tulungan po ninyo ang inyong mga sarili na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang araw ng linggo. Hindi kayo lalago, hindi kayo titibay, hindi kayo magiging mature kung wala kayong pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong bahay. At kung wala kayong pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong bahay, iyan po ang dahilan bakit maraming Kristiyano hanggang ngayon, matagal na Kristiyano ay immature pa rin. Immature. Mga kapatid, nandito nga po kami, inilagay po kami dito. Sabi dito, for the perfecting of the saints. Pero kung walang pagtulong sa inyong sarili, kung hindi nyo tutulungan ang inyong sarili, hindi pa rin kayo magiging perfect, hindi pa rin kayo titibay. So mga kapatid, mga minamahal, for the edifying of the body of Christ. Mayroon pong purpose ang Diyos sa atin. Bakit tayo ay inilagay dito? Bakit tayo nandito? Bakit tayo ay naligtas? Balang araw ang nais ng Diyos, ikaw namang kapatid ang siya magtuturo. Ikaw namang kapatid ang siyang gagamitin para sa Sunday School. Ikaw namang kapatid ang gagamitin para sa pagpapiano. Ikaw namang kapatid ang gagamitin sa pagsusumlid. Amen po ba? For the perfecting of the saints. So mga kapatid, ginawa ito ni John, inilaan ang kanyang buhay para sa mga kapatiran, for the brethren, to prove His love to the Lord Jesus Christ. Upang patunayan, sapagkat ito ang utos sa kanila. Amen? Ito yung utos. Mga kapatid, mga minamahal, pangalawa pong dahilan, bakit ito ginawa ni Apostol John, bakit niya inilaan ang kanyang buhay sa mga kapatiran, sapagkat ang sabi nga po ng Matthew chapter 9, verse 36, tingnan po natin sa Matthew chapter 9, verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Mga kapatid, mga minamahal, ang nakita ni Apostol John ay itong mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Ang nakita ni Apostol John ay hindi yung kanilang mga ugali. Ang nakita ni Apostol John ay hindi yung kanilang estado sa kanilang buhay. Hindi dahil sa sila'y mahirap, hindi dahil sa sila'y mayaman, kundi ang nakita po ni Apostol John ay yung kanilang kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno. So but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Kahigpitan ba kung ituro sa inyo na dapat kayo ay magbunga? Yung ba ay mahigpit na sa inyo na kayo ay dapat matutong mag-akay ng kaluluwa? Mga kapatid, mga minamahal, hindi po ito mahigpit. Hindi ito kalabisan. Kung tayo po ay gamitin sa pag-aakay ng kaluluwa, meron kayong mga mahal sa buhay, sinong gagamitin? Bakit ka inilagay sa school? Bakit ka nakakapag-aral? Nandun ka sa school upang ikaw ang gamitin ng Diyos, upang ang mga kaklase mo ay maligtas, upang ang mga kaklase mo ay makakilala kay Kristo, upang ang kaklase mo ay manampalataya kay Kristo. Hindi po ito kalabisan, hindi po ito kahigpitan, ay turo sa inyo kung paano mag-akay ng kaluluwa. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So mga kapatid, he looked on to the lost people. Yun po yung tinignan ni Apostol John. Bakit niya inilaan ang kanyang buhay sa mga kapatiran? He laid down his life for the brethren. Sapagkat nakikita ni Apostol John na itong mga ligtas na ito, mayroon pang mga kapatid, mayroon pang mga kamag-anak na hindi pa ligtas. Ano po ba? Mapalad dito na talagang ang isang pamilya ay ligtas. Katulad ni na Brother Rocky, ligtas sa mga anak, ang asawa. Pero I believe, mayroon pang kamag-anak si na Brother Rocky, si Sister Kerubin, na hindi pa ligtas. So mga kapatid, bakit inilaan
ni Apostol John ang kanyang buhay sa mga kapatiran sapagkat nakikita ni Apostol John na ang mga kapatirang ito ay mayroon pang kamag-anak, kaibigan na hindi pa ligtas. Kaya talaga si Apostol John ay masigasig na nagbabahagi ng salita ng Diyos ng katotohanan. Yun po ang tinitingnan ni Apostol John. Why he laid down his life, he looked on to the lost people. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Bible ng ating Panginoong Jesus, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you." Mga kapatid, hindi po ito kahigpitan. Ito po'y blessing pa na ituro sa inyo pag-aakay ng kaluluwa sapagkat sinabi ng talata, "Anuman ang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo." Kung meron tayo. Diba? That ye should go and bring forth fruit. And then, kapag nag-aakay ng kaluluwa, nagbubunga ang isang Kristiyano, ang kasunod, ang sabi po doon, "And whatsoever ye shall ask," sabi dito, "that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you." So, blessing po kung tayo po'y matututo na mag-akay ng kaluluwa. Bakit hindi ibinibigay ng Diyos ang iyong panalangin? Hindi sinasagot. Sapagkat ito po'y inaasahan ng Diyos sa bawat mananampalataya ang nagbubunga. Merong Kristyano, hindi lang ng hingin. Kaya ang Panginoon, hindi Panginoon, kundi pahingi noon. Diba? Hindi po ito kalabisan, hindi po ito kahigpitan. Kung ituro sa inyo, ito'y salita ng Diyos, si Kristo ang nag-uutos, hindi po ako. Ako po ay tagapagsalita lamang. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung dahilan, padalawang dahilan. Isa sa mga dahilan, bakit inilaan? Bakit patuloy na inilalaan? Bakit hindi tumigil si Apostol John? Pwede naman siyang tumigil na. Na kung mayroon na siyang bunga, pwede namang tumigil na. Pero wala pong utos ang Panginoon Jesus na kapag ikaw ay mayroon ng 10 bunga, ay tumigil ka na. Amen? Wala pong utos na gano'n, kundi talaga sabi ng Panginoon Jesus that ye should go and bring forth fruit. At mayroon pa pong talata na binanggit dito sa Bible sa John 15, I think, verse 5. Tinan po natin ang ating pong Bible. "I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit." Ito po yung nais ng Diyos sa atin. Magbunga tayo ng marami. Hindi lamang 10. At wala talagang utos diyan na ikaw ay tumigil na kapag ikaw ay naka-20 na. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang tiningnan ni Apostol John. Bakit niya inilaan ang kanyang oras para sa mga kapatiran? He looked on to the lost people. Tinitingnan niya ang mga tao o yung ibang tao na mapapahamak sa impyerno. And then the next, mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin, balikan po natin ang 1 John chapter 3. Isa sa mga dahilan bakit niya inilaan ang kanyang buhay para sa mga kapatiran, sapagkat nandun po ang kanyang pong pagtitiwala sa salita ng Diyos, nandun po ang kanyang pagtitiwala kay Kristo sa ating Diyos. At kaya naman po laging sinasabi po dito ni Apostol John sa 1 John chapter 3 verse 1. "Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. Beloved,
Now we are the sons of God. Nandun po yung kanyang pagtitiwala na talagang siya ay kabilang na. Hindi lamang siya, kundi ang kanyang mga kausap, yung mga mananampalataya. Beloved, now are we the sons of God? Amen? So, tiwalang-tiwala po siya doon. Kung ikaw ay nagtitiwala sa salita ng Diyos ni Kristo, we ought to lay down our life for the brethren. He leaned in the living God. Nandun po yung kanyang pagtitiwala. Nagtiwala siya sa isang buhay na Diyos. Nagtitiwala siya na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. He leaned in the loving God. Na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay isang mapagmahal na Diyos. He leaned in the faithful God. Nagtitiwala siya doon sa kanyang Diyos na tapat. Amen? So, ang Diyos natin ay tapat. Kaya marapat lamang po na talagang ilaan po natin ang ating buhay din para sa Diyos kay Kristo sa kanyang gawain sa mga kapatiran. Kaya nga po hanggang ngayon ako po ay nagpapatuloy sapagkat ako ay nagtitiwala at umaasa ako na kapag tumanggap ang isang tao kay Kristo, nanampalataya ang isang tao kay Kristo, ay tunay na mababago ang kanyang buhay. Walang magiging pagbabago sa buhay ng isang tao hanggat hindi siya tumatanggap na nanampalataya kay Kristo. Mga kapatid, mga minamahal, kagalakan namin, katulad ni Apostol John, nandoon ang kanyang kagalakan na talagang ang mga tao o ang isang Kristiyano tumanggap kay Kristo ay lumalakad sa katotohanan na talagang nagkakaroon ng pagbabago. 3 John, verse 4. Ito po yung kagalakan. Hindi sa material na bagay. Hindi sa kung ano yung ibibigay nyo sa amin. Ang sabi po dito sa 3 John, verse 4, nandiyan na ba kayo sa amen? I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ito po yung aming kagalakan. Kung kayo po, mga kapatid, mga minamahal, kayo na aking mga anak, kayo aking mga anak sa pananampalataya, ay kung kayo po ay mamumuhay na may kabanalan, at kung kayo po ay talagang mamumuhay sa katotohanan. Maaring masarap sa pakiramdam na talagang mabigyan ng regalo. Pero ang higit naming kagalakan ay yung makita sa inyo na kayo ay nababago ang inyong buhay. Na kayo ay talagang lumalakad sa katotohanan. This is our greater joy. We have no greater joy than to hear that my children, that our children walk in truth. At kalungkutan naman namin kung ang mga mananampalataya ay tatalikod dahil lamang na-offend. Amen? Dahil lamang na-offend sa preaching. Ang preaching ay hindi pa tama. Ang preaching ay para sa lahat. Tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, ang preaching ay para sa lahat. Sapagkat sabi pa nga po dito sa 1 John chapter 3, tinan po natin ang ating po mga Bible sa 1 John chapter 3, I think verse sabi po ng verse 4, whosoever committed sin transgressed also the law, for sin is the transgressors of the law. And then verse 3, and every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Kung nagpapangaral man po dito sa likod ng pulpito ang paglayo sa kasalanan, ang pamumuhay ng may kabanalan, ito po ay dahil sa ito ang nais ng Diyos. Amen? Sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng mga anak ng Diyos, na bilang tayo mga anak ng Diyos, dapat talagang tayo po ay nagiging malinis, namumuhay na may kabanalan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung
Kung ang preaching ay talagang nagiging maanghang para sa inyo, ito po ay para sa lahat. Sapagkat ang nais ng Diyos bago tayo humarap sa Kanya ay tayo humarap sa Kanya ng malinis. Ay depende na nga lamang po talaga sa inyo kung ano ang gusto nyong pagharap sa Panginoon. Kung kayo bagay haharap sa Panginoon nang kayo ay madumi, di ba? Madumi ang pamumuhay. Depende na lamang talaga sa inyo kung kayo bagay haharap sa Panginoon na okay na sa inyo talaga, na talagang kahit ano ang inyong isuot. Tama ba? Na tayo ay nakakapagsuot na maganda kapag meron tayong kadate. Tayo ay nakakapagsuot na maganda kapag tayo haharap kay Mayor. Kaya kanina sa awitin natin, give our best. Di ba? We need to give our best. Maaring ang ating talento ay kakaunti. Maliit ang ating talent, pero we need to give our best. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ipinapangaral man po dito na talagang tayo po ay dapat nagsusuot na maayos at ng tama, ay dahil sa nais ng Diyos na kailangang ibigay natin ang ating the best. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, healing in the living God. Nagtiwala po si John. Nandoon ang kanyang pagtitiwala. Mga kapatid, mga minamahal, John laid down his life for the brethren, no matter who they are. No matter. Kayo po ay hindi ko rin pinili. Nung ibinahagi ko po sa inyo ang kaligtasan ng salita ng Diyos, hindi ko inalam. Inalam ko ba kayo? Tinanong ko ba kayo? Oy, ano bang buhay mo? Ikaw ba'y nagsusugal? Ikaw ba'y nagbibisyo? Ikaw ba'y naglalasing? Ikaw ba'y naninigarilyo? Ikaw ba'y may kapit? Tinanong ko ba kayo ng ganon? No. Ang pangangaral, ang pagbabahagi ng salita at ang paglalaan ng buhay na ito, no matter who they are. Ganon po ang ginawa po ni Apostol John. He laid down his life for the brethren, no matter who they are. Kung sila man ay mareklamo, it doesn't matter. Kung sino man sila, it doesn't matter. Kung ano man ang kanilang ugali, inilaan pa rin ni Apostol John at handa siya na magturo at handa siya na magpagamit upang ang mga kapatirang ito ay mabago ang buhay. Hindi naman ibig sabihin ito na talagang tatanggapin na kayo ay sugarol, tatanggapin na talagang kayo may bisyo, pero nakahanda si Apostol John na maging instrumento para turuan ang mga kapatirang ito na mabago ang buhay, na maging malinis sa kanilang buhay sa pagharap kay Kristo. Amen? So, he laid down his life no matter who they are. No matter who they are. Kaya nga nandito pa rin ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin for bearing one another, forgiving one another. Amen? Amen. John laid down his life for the brethren, for his brethren, no matter what they do in return. No matter what they do, kung ano man ang gawin ng mga ito. Hindi lahat ng Kristiyano, hindi lahat ng mga kapatid sa pananampalataya ay talagang seryoso. Diba? Na talagang meron po talagang mga kapatid sa pananampalataya na magiging kalaban mo, mayroong kapatid sa pananampalataya na talagang hindi ka gugustuhin. Hindi pare-pareha sa mga magkakapatid. Amen? So, yun po yung masakit dito. Na talagang kapatid mo na sa pananampalataya ay sila pa yung hindi makaunawa sa iyo. Na talagang sila pa yung gagawa ng hindi maganda sa iyo. Katulad po dito, tingnan po natin sa 3 John. Meron pong ganito mga Kristiyano. Nasa ba dito si Diotrephes? 3 John, tingnan po natin ano pa yung ginawa ni Diotrephes. Verse 9, I wrote unto the church of Diotrephes. I wrote unto the church, but Diotrephes, who
loveth to have the preeminence among them, receive it as not. So mga kapatid, si Diotrephes, isa sa mga naging kasama. Si Diotrephes ay isa sa mga naging mananampalataya. Pero sabi nga po dito, who loveth to have the preeminence among them, receive it as not. Mga kapatid, mga minamahal, Apostle John laid down his life for the brethren no matter what they do. Hindi lahat ng Kristiyano ay gagawa ng mabuti ang kanilang pastor. Amen. Hindi lahat ng Kristiyano ay gagawa ng mabuti ang kanilang pastor. Katulad po sa paglilingkod ni Apostol John, mayroong tao na talagang hindi siya tinanggap. At katulad din po sa buhay po ni Apostol Pablo, di ba? Iniwan din siya ni Dimas. Meron pong ganyan sa gawain. Meron talagang mang-iiwan. Sapagkat ang kanilang tiningnan ay yung paghihigpit, ang kanilang tiningnan ay yung pagtutuwid sa kanila, pagkukorek sa kanila. Hindi nila nakita ang sakripisyo. Hindi nila nakita ang pagmamahal. Kaya mga anak, sinasabi ko po sa inyo, kung ang inyong magulang ay mahigpit, kung ang inyong magulang ay nagbubunganga, ang tingnan ninyo sa kanila ay ang kanilang sakripisyo, ang kanilang hirap sa kanilang pagpapalaki sa inyo. Amen? Ang kanilang pagmamahal. So mga kapatid, mga minamahal, meron pong ganyan. Umaalis, nagtatanim ng galit, sapagkat ang kanilang tiningnan ay yung paghigpit. So mga kapatid, dito po si Apostol John laid down his life for the brethren no matter what they do in return. No matter where it ends. Hindi alam ni Apostol John saan matatapos ang kanyang pagbibigay ng oras, ng kanyang panahon sa mga kapatiran. No matter when it ends, kung kailan ito matatapos. Hindi po ito alam ni Apostol John. Ang mahalaga sa kanya, kay Apostol John, ay yung magawa niya yung kalooban ni Kristo. Yun po yung mahalaga. Sabi nga po dito sa 3 John, verse 9, tingnan po natin ang ating pong Bible. Yun nga po, binasa na po natin kanina. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loved to have the preeminence among them, receive it as not. So hindi po ito tinignan ni Apostol John sa kanyang paglalaan ng kanyang oras, ng kanyang buhay sa mga kapatiran, hindi niya ito tinignan. At Revelation chapter 1 verse 9, Revelation chapter 1 verse 9, na minsan nangyari po kay Apostol John na siya po ay inilubog sa kumukulong mantika, at nung si Apostol John ay hindi mamatay-matay, siya po ay itinapon sa island of Patmos. I, John, who also am your brother and companion in tribulations and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isles that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Mga kapatid, hindi po ito tiningnan ni Apostol John sa kanyang paglalaan ng kanyang oras, panahon, ng kanyang buhay sa mga kapatiran, sa mga taong ito. No matter where it ends, no matter when it ends. Saan ito matatapos, kailan ito matatapos, ay hindi na po ito pinahalagahan ni Apostol John. Ang mahalaga sa kanya ay magampanan niya ang kanyang tungkulin sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, it doesn't matter to Apostle John what people say to him. Hindi yung mahalaga. Amen? Yung kanyang maririnig sa aming pong paglilingkod sa maraming kapasturan, marami pong nagsasabi, sinayang niya ang kanyang pinag-aralan. Maraming nagsasabi sa akin, sinayang ko yung aking pinag-aralan. Pero it doesn't matter
to me. Hindi na yung mahalaga sa akin. Kung sinasabi ng maraming tao na sinayang ko yung aking pinag-aralan, na ako ay graduate sa Lyceum of Batangas, Commerce, Major in Financial Management Accounting, at ngayon ay nagpapastor sa inyong harapan, hindi po yung mahalaga sa akin kung sabihin man nila sa akin na sinayang ko ang aking pinag-aralan, hindi po mahalaga sa akin kung sabihin man nila sa akin na ako ay tan-GA. Amen? Sapagkat ang mahalaga sa akin ngayon, mga kapatid, mga minamahal, ay ang magamit sa gawain ni Kristo, ang makapaglingkod kay Kristo. Sina Pastor Larry, di ba sila graduate ng mga engineering courses, yung iba graduate ng architect, yung iba graduate ng accounting, pero sila po ay nagpapastor. At talagang sila po ay inusiti ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakaranas po sila ay palayasin, but it doesn't matter to them. Hindi ito mahalaga sa kanila anuman ang sasabihin ng mga taong ito. So mga kapatid, mga minamahal, ang mahalaga sa amin ay kung ano ang sasabihin ni Kristo. Yun po yung mahalaga. Na isa po sa dahilan bakit hindi ko iwan-iwan ang mataas na kahoy hindi dahil sa kung ano ang ibibigay nyo sa akin, kundi kaya hindi ko po ito iwan ang mataas na kahoy sapagkat ayaw ko nga po na humarap sa ating Panginoong Sus na sasabihin sa akin, Pastor Jazz, bakit mo iniwan ang mataas na kahoy? Ayaw ko sabihin sa akin ng ating Panginoong Sus na bakit mo sinukuan ang mataas na kahoy. Sa mataas na kahoy ay napakaraming mga false religion. Amen? So yun po ang aking tinitingnan. Yun ang aking pinapahalagahan kung ano ang sasabihin ni Kristo sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaari kayo po ay nasasaktan sa preaching, pero sana isipin ninyo, bago kayo lumayo o bago kayo mag-backslide, ay isipin niyo muna ano kaya ang sasabihin ng Panginoong Jesus sa inyo. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, it doesn't matter to Apostle John what people say to him, what people do to him. Ano man ang gawin ng mga tao sa kanya, hindi po ito mahalaga. Itinapon siya sa island of Patmos, siya ay inilubog sa kumukulong mantika, but it doesn't matter to Apostle John. So mga kapatid, mga minamahal, sana bago natin iwan ang gawain, mag-isip-isip muna tayo. Sana bago natin iwan ang ministry, mag-isip-isip po tayo. Tanungin natin ang ating sarili, ito ba ay makakapagbigay lugod sa Diyos? Matutuwa ba ang Diyos si Kristo kung pababayaan natin ang pagsamba? Matutuwa kaya ang Panginoon kung pababayaan natin ang kanyang gawain? Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, hindi po ito pag-iipit. Kung itinuturo sa inyo, sinasabi sa inyo na huwag pabayaan ang pagsamba, huwag pabayaan ang pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po ito pag-iipit. Ang nais ko lamang po ay kayo ay pagpalain at kayo ay kalugdan, matuwa sa inyo ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Yun lamang po ang aking nais sa inyo. Sapagkat ito rin po ay tungkulin ng lahat sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, what matters to John is to see his brethren walking in truth. Ito po ang mahalaga kay Apostol John. At ito rin po ang mahalaga sa amin, na kayo ay mamuhay sa katotohanan. Makita namin na kayo ay lumalakad sa katotohanan. Yun po ang mahalaga sa amin. At kanina binasa na natin, tinampan natin ang 3 John verse 3. 3 John verse 3. For I rejoice greatly na doon ang kagalakan, ang malaking kagalakan ni Apostol John
when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po paghihigpit kung laging ituturo, ipapangaral na tayo ay dapat mamuhay na may kabanalan. Hindi po yung paghihigpit. So what matters to John is to see his brethren walking in truth. What matters to John is to submit in the Lord Jesus Christ. 1 John chapter 5 verse 2 and 3. Ito po ang mahalaga kay Apostol John, ang magpasakop, sumunod. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, ang nagtatagumpay sa mundong ito ay yung mga sumusunod. Wala pong nagtagumpay na talagang hindi naman sumunod. Ang bawat isa kung nagnanais na magtagumpay sa buhay, gumanda ang buhay, dapat makita po sa atin. Sabi po dito sa verse 2, By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Amen? Sa trabaho, wala pong umangat kung hindi po siya sumunod sa nakatataas sa kanya. Wala pong na-promote sa trabaho na hindi sumunod sa mga rules and regulations ng isang company. Sa school, wala pong nakakapasa sa school kung ang mga estudyante ito ay hindi sumusunod sa kanilang mga teachers. Amen? So wala pong nagtatagumpay, mga kapatid, mga minamahal. Kaya huwag po natin titingnan kung napakahigpit ng school. Diba? Kung napakahigpit ng mga teachers. Sapagkat ang mga teachers na ito, mga kapatid, mga minamahal, ay sila din po ay nagtiis at nagsakripisyo. Pinagdaanan din po nila yan. Yung mga ginagawa ninyo, mga estudyante, kung kayo po ay nahihirapan sa school, ayan po ay pinagdaanan din po ng inyo pong mga guro. Kaya mga kapatid, wala pong nagtagumpay sa buhay kung hindi tayo susunod. Verse 3, For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Huwag nating iisipin na mabigat, mahirap ang utos ng Diyos. Huwag. Ang mahirap po ang mapako sa krus. Yun po yung mahirap. Diba? Hindi ko mahirap ang pagsamba. Hindi po ito kalabisan na tayo ay sumamba. So ito po yung mahalaga kay Apostol John. What matters to John is to submit in the Lord Jesus Christ and to serve the Lord our God. Ito po ang mahalaga kay Apostol John. Mga kapatid, mga minamahal, kung ipinapangaral man po sa inyo na tayo ay dapat maglingkod sa Diyos kay Kristo sapagkat ito ang ating purpose. I think 2 Timothy chapter 1 verse 19 lang po natin ang ating pong Bible sa pagtatapos. Last na po. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose. Meron pong purpose ang Diyos sa atin. And grace which was given us in Christ Jesus before the world began. So mga kapatid, mga minamahal, we are saved to serve. Amen. It is a privilege po na talagang magamit sa gawain. It is a privilege na tayo po ay makapaglingkod kay Kristo. Sa akin nga po, ito na po yung pinakamahalaga. Ito na yung pinakamaganda. Maaaring ang ibang tao masaya na sila ay nandoon sa opisina ni congressman, na sila ay security guard o sila ay talagang mga bodyguard ng president, di ba? Na sila ay laging kasama ni President Bongbong Marcos, na sila ay nagtatrabaho kay Mr. President. Pero ito na po ang pinaka-the best, pinakamaganda sa lahat. Ang tayo ay magamit at makapaglingkod kay Kristo. Tayo po ito man.
Tayo po yung ko, pumiti, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa inyo pong mga banal na salita na nahiwag. Salamat po sa kabila ng aming pagkukulang, nananatili po kayong tapat sa amin. Salamat, binibigyan mo po kami ng lakas upang kami po ay makapagpatuloy. Salamat sa buhay na inyo po pinahiram sa amin. Nawa ang buhay na ito na inyo po kaloob sa amin, magamit sa inyo po kaluwalhatian, magamit sa paglilingkod po sa inyo. Nawa ang mga boses na inyo po pinahiram sa amin, magamit sa pag-awit. Ang mga boses na ipinahiram mo po sa amin, magamit din po sa pangangaral, pagbabahagi ng inyo po banal na salita. Dalangin ko po aming Diyos sa umagang ito, kayo po ang magbalik ng pagpapala sa mga kapatiran na nagpapatuloy po at nagkakaroon ng desire na magamit sa inyong gawain. Dalangin ko po sa umagang ito, ipagkaloob mo po, igawad mo po sa Jerusalem ang kapayapaan at kaligtasan po ng mga taga-Israel. Pagpalain mo po si Missionary Pastor Joseph Soriano na nagmimisyon po sa bansang Israel. Salamat po aming Diyos sa umagang ito at nawa po Panginoon, patuloy po kaming turuan pa sa mga bagay na dapat po namin matutunan at dalangin ko rin po na kami po patuloy mo pong samahan. Samahan kami sa mga pagsubok, mga problema na amin pong kinakaharap sa amin pong buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapitik. Kapatid, nangusap pa sa iyo ang salita ng Panginoon. Maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay na kitang isama sa pagkakas? God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Kapatid, hindi ko alam kung paano nangusap sa iyo salita ng Panginoon. Sa bawat isa na naririto po ngayon, kung mayroon po kayong nais ihingi ng tawad sa Panginoon, meron kayong nais ipagpasalamat sa Panginoon, meron kayong nais ilapit sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng 2 minuto ng pansariling panalangin bago po ako magtapos. Sige po, tayo po lumapit sa Panginoon, lumukod po tayo at magsisimula na po ang 2 minuto sa patuloy. Sa pagpapatuloy ko ng ating panalangin, dakilang Diyos, muli, maraming salamat po sa iyo pong kabutihan katapatan. Aming Ama, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang tawag po dito sa mataas na kahoy. Dalangin po namin aming Diyos na itong inyong pong bahay sambahan, punuin mo po ng mga taong ligtas, baptize at naglilingkod po sa inyo. Dalangin din po namin aming Diyos sa mga ito, revival ng mga kapatirang nangyari. Kilosin mo po sila na sila po ay magbalik loob sa iyo. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Nanilaan ko po na ang lahat ay bulong si Kayo. Para naman po sa ating kaloob, naging po natin ang ating pastor, Brother Jamal, si Chokes ang nasa.
Napangunahan po tayo. Brother Ed. Tayo po manalangin, dati yung Diyos na nakapag-salat. Maraming salamat po Panginoon sa mensahe na amin natin Panginoon. Maraming salamat po sa Pastor Diaz na patuloy po nagbibigay ng bigay pagpapala gawa ng salita po. Lalangin niya kayo na patuloy po maging seryoso bago sa Panginoon. Lalangin din ang Panginoon na nagbibigay na sana makapagbigay po ang bawat isa upang magamit sa iyo sa iyong gawain Panginoon. Maraming salamat din po sa mga kapatiran kung saan po Panginoon is sila po ang ipuin mo parang kamay upang sila po magbalik po Panginoon. Dahil lalo po Panginoon, ikaw magbigay ng puspos, biyaya, pagkakala, ibig at wala po at umaapaw sa mga kapatiran na po saan po para po magpapagbigay at magpapagbahagi sa iyo at po lang ang dati ko naman sa matalangin sa pangalan ng Jesus. Hymn number 52, verse 2.